Para sa'yo, mabuti. Pero sa kanya, hindi eh. 14:12 ng Kawikaan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Meron daan para sa'yo, matuwid, maganda, maayos. Ba't hindi pinayagan ng Diyos? Ang Diyos ang nakakaalam nung hindi mo alam eh. Kaya meron bang hindi pinapayagan ng Diyos na mabuting pagnanasa ng tao? Pagka talagang mabuti, papayagan ng Diyos kasi mabuti talaga eh. Mabuti sa Diyos. Pero kung mabuti lang sa'yo, sa isip mo, sa pakiramdam mo, hindi naman absoluto na mabuti, maaaring hindi payagan ng Diyos. Maraming halimbawa sa Biblia, kagaya nung ginawa ni Bernabe. Umiwalay itong si Bernabe kay Pablo dapat magkasama sila. Sinugo sila magkasama eh. Yung kasing mga unang apostol ng 12, sinugo yun, dala-dalawa eh. Nung magsugo naman sa mga hintil, 2 rin. Itong si Bernabe, tinutulan si Pablo. Buti basahin na natin sa 15 ng Gawa. Umpisa mo sa 36. At nang makaraan ang ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pagbalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon. At tingnan natin kung ano ang lagay nila. At inibig ni Bernabe na kanilang isama naman si Juan na tinatawag na Marcos. Tatapat hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Sa diwa ni Pablo, ayaw niyang isama yung humiwalay sa kanila sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. So hindi fully dedicated itong si Juan Marcos. Ang nangyari, ayaw isama ni Pablo, nagkaroon sila ng pagtatalo sa 39. At nagkaroon ng pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay. At isinama ni Bernabe si Marcos at lumayag sa Chipre. Ang isinama ni Bernabe si Marcos, yung ayaw isama ni Pablo. At lumayag papuntang Chipre. Ang paniwala ni Bernabe, maganda yung gusto niyang gawin. Pero hindi approve ni Pablo yon. Lahat tayo nagkakaganon. Kuminsan, merong alam tayo na gusto natin ganon kasi yun ang mabuti para sa'yo. Pero makikiramdam ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Ganon. Hindi absolute na kung alam mo maganda ang nasa mo, mabuti, tama ka na lahat. Hindi ganon. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung sino man sa inyo nag-iisip siya'y matalino, magpakamangmang siya upang lalo siyang dumunong. Meron kasing tao, ang tawag sa Ingles, self-conceited Malaki ang tiwala sa sarili. Merong ganon. Nung araw kasi, may tiwala ako sa sarili ko Nung nag-aaral ako, pati teacher ko, dinidiskusyon ko Pero nung makakilala ako ng Biblia, inalis ko yun. Ang alam ko, mas mabuti yung sa Diyos. Pero merong mga tao, parang kung ano yung gusto niya, yun ang maipilit niya. Wala siyang pagpapahinuhod. Kung meron kang pag-ibig, magpapahinuhod ka sa gusto ng iba. Even to the extent sometimes na mali na yung tao, nagpapahinuhod ka, nagpapadaya ka, tinitiis mo ang kalikuan. Kasi meron talaga mga tao, mahirap baliin ang gusto. Akala niya siya lang lagi ang tama. Doon nga makikita mo, meron tao, alam niya mabuti ang ginagawa niya, pero hindi totoo, hindi tama. Kasi magpapakita ng resulta yon sa hinaharap kung sino ang inaaprubahan ng Diyos. Kaya kung babasahin mo, sino ba ang kinasihan ng Diyos doon sa pagtatalo ni Pablo at saka ni Bernabe? Babasahin mo lang yung tuloy-tuloy yung kasaysayan, mahahatulan mo kung sino ang tama doon sa 2 apostol. Ganon kapatid.
Meron bang hindi pinapayagan ng Diyos na mabubuting pagnanasa ng tao? Pagka mabuti, alam ko, payagan Diyos doon pag absolutely na mabuti. Pero baka ang tingin mo mabuti, ang isip mo mabuti, ang damdamin mo mabuti yun. Hindi naman pala absolutely na mabuti yun. Hindi papayagan ng Diyos yun kung tao ka ng Diyos. Pero kung hindi ka nagpapasakop sa Diyos, maaaring mangyari yung gusto mo na akala mo mabuti. Pero hindi mo alam yung palang dulo niya on daan ng kapahamakan.